araw sa inyong lahat. Ako nga po si Elias, isang karaniwang magsasaka at bangkero na naglalakbay sa ilog ng Cebu. Marahil kilala niyo ako bilang isang tahimik na tao. Ngunit sa likod nito, may pusong patuloy na naghahanap ng hustisya. Lumaki ako sa hirap. Ang aking pamilya ay inalipin at pinarusahan dahil lamang sa kasalanan hindi nila ginawa. At sa kawalang utang na loob at pang-aabuso ng mga kapangyarihan, kami ay nawasak. Mula noon, sumpa ko sa sarili na hindi na ako papayag na may magdusa pa tulad sa amin. Sa aking paglalakbay, nakilala ko si Crisostomo Ibarra. Sa kanya nakita ko ang pag-asa na marahil mayroon pang pagkakataon bago ang ating bayan. Tulungan ko siya hindi dahil sa kapal, kundi dahil naniwala ako na mayroon pang kabutihan sa mga tao handang lumaban para sa tama. Ako'y alin lamang sa lipunan, isang nilalang na madaling kalimutan. Ngunit kahit ako'y maliit na tao lamang, nanindigan ako para sa mga naaamin, sapagkat ang tunay na lakas ng bayan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa tapang at puso ng mga karaniwang mamamayan. Ako'y mawala, sana'y manatiling buhay ang apoy ng pagbabago. Paalala ninyo, may isang Elias na handang magsakripisyo para sa katarungan at kalayaan. Si Elias ay sumisimbolo sa mga inawiping Pilipino na naghahangad ng tunay na katarungan. Ang kanyang buhay na puno ng sakit at kawalan ng karapatan ay larawan ng mga mamamayang pinahirapan ng kolonyalismo. Siya ang tinig ng mahina, ang tapang ng revolusyong nag-uudyok ng pagbabago, at ang sakripisyong handang ibuwis ang sarili para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Elias, ipinakita ni Rizal ang pagising ng kalayaan ng Pilipino, ang pagmulat sa katiwalaan, pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Si Elias ang isang paalala na hindi sapat ang tahimik na pagtitiis, kailangan nating kumilos, manindigan at ipaglaban ang pantay na karapatan. Sa kanya, pinarating ni Rizal ang mensaheng nananatiling buhay hanggang ngayon. Magising ang bayan, kilalanin ang mali at sama-samang tahakin ang landas ng hustisya at pagbabago.